Attention mga SSS members and pensioners, important advisory kakapasok lang para po nitong buwan ng July. Naku po, dapat alam ninyo ito para maiwasan na pag-uusapan natin dito sa video. Hold up. Hello mga ka-vlogs, welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Eto ha, mga miyembro at pensyonado ng SSS, mahalagang abiso mula sa SSS. Kakapasok lang. Para ito ngayong buwan ng July, dapat alam niyo ito para maiwasan na mamaya-maya pag-uusapan natin. Pero kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, click nyo muna natin subscribe button na nasa baba. Huwag yung kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So, eto na. Kakapasok lang ito. Napaka-importanting abiso, advisory po mula sa SSS, no? Na para po ngayong buwan ng July, para sa lahat ng mga miyembro at pensyonado. Nagbabala po ang SSS, no? Naglabas po ng abiso ang SSS para po maiwasan ang mapanlinlang na pagkuha po ng ating personal information sa SSS at magamit sa hindi maganda mga ka-vlogs. So kung napapansin nyo kasi, no, naglilipa na ngayon ang mga iba't ibang mensahe na natatanggap natin at hindi natin alam kung ito nga ba ay totoo, kung ito nga ba ay galing mismo sa SSS. Kaya dapat po na alam natin at alam natin na kung paano suriin kung talagang legit po ang ating mga natatanggap na mga mensahe mga ka-vlog sa iba't ibang paraan. So una po yung tinatawag natin na phishing. So ang phishing po, tatawag kunwari, no? Merong tatawag kunwari na mula sa SSS at hihingin po ang inyong personal information. So yan po ay phishing. Pangalawa, yung tinatawag natin na phishing. So, ito naman pong phishing na tinatawag ay meron tayong matatanggap na mga mensahe sa ating email address, no, na naka-registered po sa data ni SSS at kunwari mula sa SSS, no, at merong mga naka-attach na links, no, na kapag kiniklik niyo po ang links na yan ay makukuha po ang yung personal information. So, ang tawag doon is phishing. Pangatlo, yung tinatawag natin na smishing. So, ang smishing naman po, ito po yung mga text message na natatanggap natin na kunwari po nanggaling sa SSS at hinihingi din po ang ating personal information. Pang-apat po ay yung tinatawag natin na clickbaits. So, ito naman po ay sa mga social media, whether sa TikTok, Facebook, YouTube, no, sa Google, mga website, no, iba pang social media platform na di umano ay merong no, mga anunsyo from the SSS at merong mga naka-attach na link. At kapag kiniklik nyo po yung mga link na yan, ay nakukuha po ang ating personal information sa SSS. So, ang SSS po ay nagpapaalala, nagbibigay po ng advisory sa lahat na iwasan ang mga ganoong pamamaraan ng panliling lang para makuha ang ating mga SSS information. So, unang-una, hindi po tumatawag ang SSS para hingin ang ating personal information. Pangalawa, hindi po nagpapadala ang SSS ng mga text message para hingin ang ating information. Tatlo po, hindi po nagbibigay ang SSS ng mga links para i-click po natin. No? Pang-apat, hindi po nagpo-post ng SSS kung saan-saan sa social media para po magbigay ng anunsyo at announcement dahil meron pong official Facebook page si SSS na doon po ina-update ang mga
anunsyo, mga press release, mga advisory, mga ka-vlogs. So, iwasan nyo po na ibigay yung personal information dahil hindi po yan hinihingi ni SSS. Kung meron man po mga updates na kailangan natin, halimbawa, kailangan nating magpalit ng address, kailangan nating palitan ang ating contact number, email address, pwede naman po yan gawin no, through my.sss account ninyo. I-update nyo lamang po ang inyong mga personal information. So, yun po, kayo lang po dapat ang mag-update, hindi po yung ibang tao na nanghihingi po niyan, ha? Mga miyembro at pensyonado para maiwasan po na ma-access ng ibang tao ang ating SSS account, no, para po maproteksyonan ang ating benepisyo at ang ating makukonservation sa SSS at ang ating pagiging sigurado no sa hinaharap kung tayo ay magre-retire na, ha? So, kung meron kayong mga sumbong at reklamo hinggil sa inyong mga natatanggap niya impormasyon, maaari niyo pong kontakin ang SSS sa pamamagitan po ng kanilang email address at meron pong landline number, no? Nasa screen nyo po, mga ka-vlogs. Kaya naman mga ka-vlogs, ano po yung comment at reaction sa balitang ito? Sino sa inyo dito ang nakakatanggap ng mga mensahe, tawag, email, no? O di kayo nababasa sa mga social media na merong mga links na di umano galing sa SSS? Ibahagi niyo po yung comment at reaction sa balitang ito sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ko magtapos sa video na to, kung gusto niyo po sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang support ang button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po. I-click nyo lamang ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now. Sana naging gabay ang video na to kahit paano pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa pagiging miyembro, benepisyaryo at pensyonado sa SSS. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo din i-like ang video na to at kung meron ka pa mga katanungan, maaari nyo i-comment sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawan na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.